Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at magbigay aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago nyo na lang ako sa pangalang Zephyrin. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero siguro mas mainam kung babalikan natin ang mainit na hapon noong unang beses akong tumapak sa gate ng mga Vandervoort sa New Manila, Quezon City. Galing ako sa isang maliit na bayan sa probinsya dahil kapos sa buhay, ang tanging pag-asa ko para makapagtapos ng civil engineering ay ang alok ng kapatid ng tatay ko, si Tito Valerius. Si Tito Valerius ay isang matagumpay na structural engineer. Palaging nasa labas ng bansa, palaging abala sa mga malalaking proyekto sa Dubai at Singapore. Pagpasok ko sa loob ng kanilang bakuran, sinalubong ako ng amoy ng bagong tabas na damo at ang katahimikan ng isang marangyang subdivision. Pero ang mas kumuha ng atensyon ko ay ang babaeng nakatayo sa may veranda, may hawak na baso ng iced tea at nakasuot ng isang manipis na silk robe na kulay emerald green. Siya si Tita Lysandra. Hindi siya ang tipikal na tita na nasa isip ko. Si Tita Lysandra ay mukhang hindi tumatanda. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng porselana at ang kanyang mga mata ay tila may dalang misteryo na mahirap basahin. So, ikaw pala si Zephyrin? Ang laki mo na pala, Irog. Wika niya sa isang malambing ngunit tila may kalalimang boses. Ang tawag niyang Irog ay parang biro lang. Pero ewan ko ba, Ate J, bigla akong pinagpawisan kahit malakas ang aircon sa loob ng bahay. Oo po, tita. Salamat po sa pagpapatira sa akin. Ang tanging naisagot ko habang nakatitig sa mga mata niyang tila nangungusap. Dinala ako ni Tita Lysandra sa magiging kwarto ko sa ikalawang palapag. Katapat lang niyo ng master's bedroom nila ni Tito Valerius. Noong gabing iyon, wala si Tito dahil nasa isang business trip siya sa Cebu para sa isang bagong hotel project. Habang nag-aayos ako ng gamit, narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Si Tita Lysandra, dala ang isang tray ng mainit na gatas at ilang cookies. Alam kong naninibago ka pa sa QC, Zephyrin. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang kumatok sa kwarto ko, ha? Mag-isa lang din naman ako rito madalas. Sabi niya habang dahan-dahang inilalapag ang tray sa bedside table ko. Napansin ko ang haplos ng kanyang kamay sa balikat ko bago siya lumabas. Hindi iyon ang haplos ng isang kamag-anak. Masyadong matagal, masyadong mainit. Lumipas ang mga linggo. Naging routine ko ang pagpasok sa universidad sa umaga at pag-uwi sa hapon. Tuwing gabi, kaming dalawa lang ni Tita Lysandra ang naghahapunan. Ang malaking dining table na gawa sa Nara ay tila nagiging mas maliit habang tumatagal. Isang gabi, malakas ang ulan sa Quezon City. Ang mga kulog ay dumadagundong sa bubong ng mansyon. Biglang namatay ang ilaw, brownout. Kinuha ko ang cellphone ko para gawing flashlight. Pero bago pa ako makatayo, bumukas ang pinto ng kwarto ko. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko si Tita Lysandra. Nakasuot siya ng isang manipis na nightgown. Bakas sa kanyang mukha ang takot o baka naman pagpapanggap. Zephyrin, natatakot ako sa kulog. Pwede bang dito muna ako? Bulong niya. Ate J, doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong mali. Alam kong asawa siya ng tito ko. Pero sa gitna ng dilim at lamig ng ulan sa New Manila, ang tanging nararamdaman ko lang ay ang mabangong amoy ng kanyang vanilla perfume at ang init ng kanyang katawan na dahan-dahang lumalapit sa akin sa ibabaw ng kama.
Nararamdaman ko ang bawat paghinga ni Tita Lysandra sa tabi ko. Ang amoy ng kanyang buhok. Tita, baka po bumalik na ang kuryente, nauutal kong sabi. Sinubukan kong gumalaw, pero ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking braso. Ang kanyang mga daliri ay malamig, pero nag-iiwan ng bakas ng init sa aking balat. Hayaan mo muna ang dilim, Zephyrin. Sa dilim lang naman tayo pwedeng maging totoo, hindi ba? Ang sagot niya. Sa labas ng kwartong ito, ako ang tita mo. Ako ang asawa ni Valerius. Pero dito sa loob ng 4 na sulok na ito, gusto ko lang maramdaman na may nagpapahalaga sa akin. Doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang kalungkutan. Si Tito Valerius ay isang mabuting tao. Oo, binibigyan niya ako ng panggastos, pinatira sa mansyon, at sinisiguradong wala akong kakulangan. Pero para kay Tita Lysandra, si Tito ay isang anino na lang na dumarating at umaalis. Isang provider, pero hindi isang kasama. Dahan-dahang humilig ang ulo niya sa aking balikat. Ate Jay, sa sandaling iyon, ang moralidad ko ay parang isang gusaling unti-unting ginigiba ng lindol. Alam kong mali. Alam kong bawal. Pero ang pangangailangan niyang maramdaman at ang udyok ng aking sariling pagkalalaki ay nagsasabong sa loob ko. Bata ka pa, Zephyrin. Marami ka pang makikilalang iba. Bulong niya habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagapang paakyat sa aking leeg. Pero ngayon lang, hayaan mo akong makalimot. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinarap ko siya sa gitna ng kadiliman. Ang aming mga hininga ay nagtatagpo, mainit at puno ng tensyon. Noong muling kumidlat, nakita ko ang isang butil ng luha sa kanyang mata. Hindi ko alam kung luha ba yon ng pagsisisi o luha ng katuwaan dahil sa wakas may pumansin sa kanyang pangungulila. Dahan-dahang naglapat ang aming mga labi. Noong una ay banayad, parang nagpapakiramdaman, hanggang sa naging masidhi at puno ng pagnanasa. Ang bawal na haplos na dati ay kinatatakutan ko ay siya na palang hinahanap-hanap ng aking sistema. Nang gabing iyon, sa gitna ng bagyo sa Quezon City, nilabag namin ang lahat ng batas ng pamilya at respeto. Ang bawat haplos niya ay tila sumpa at biyaya sa parehong pagkakataon. Alam ko, Ate Jay, na pagising ko sa umaga, hindi na magiging pareho ang tingin ko sa bahay na ito. Ang bawat sulok ng mansyon ay magpapaalala sa akin ng lihim na ito. Kinaumagahan, nagising akong maliwanag na ang paligid. Wala na si Tita Lysandra sa tabi ko. Ang tanging naiwan ay ang gusot na kumot at ang amoy ng kanyang pabango sa aking unan. Bumaba ako para mag-almusal at doon ko siya nakita sa kusina, maayos na ang suot. Nagtitimpla ng kape habang nakikipag-usap sa katulong naming si Manang Suling. Good morning, Zephyrin. Nakatulog ka ba ng maayos? Grabe ang bagyo kagabi, no? Ang bati niya sa akin na tila walang nangyari. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang bilis ng transition niya mula sa pagiging marupok na babae kagabi patungo sa pagiging dominanteng may bahay ngayong umaga. Oo po, tita. Medyo nahirapan lang pong makatulog dahil sa kulog. Sagot ko habang nakayuko, hindi ko kayang tignan ang kanyang mga mata. Kumain ka na. May pasok ka pa sa school, di ba? Huwag kang magpapalipas ng gutom. Dagdag pa niya bago siya tumalikod at pumasok sa kanyang opisina. Pero bago siya tuluyang makapasok, lumingon siya sa akin. Isang mabilis na sulyap, isang sulyap na puno ng kahulugan, isang paalala na ang nangyari sa dilim ay mananatili sa dilim. Lumipas ang mga araw na parang normal ang lahat. Pero tuwing gabi, kapag naririnig ko ang yabag ng kanyang mga paa sa hallway o ang mahinang pagpihit ng doorknob ng aking kwarto, alam kong magsisimula na naman ang aming bawal na mundo. Isang gabi, habang gumagawa ako ng plate para sa aking engineering graphics, nakatanggap ako ng text mula kay Tito Valerius. Zephyrin, iho, pasensya na.
At hindi ako makakatawag. May emergency meeting kami rito sa Singapore. Baka ma-extend ako ng isa pang linggo. Ate Jay, dito ko na-realize na hindi lang pala ito isang pagkakamali na nangyari dahil sa bugso ng damdamin. Ito ay nagiging isang laro. Isang mapanganib na laro kung saan si Tita Lysandra ang may hawak ng baraha. At ako ang taya na unti-unting nalulunod sa kanyang mga haplos. Habang tumatagal, naging mas matapang kami. Hindi na lang sa loob ng kwarto. Minsan, sa sala habang nanonood ng TV o kaya naman sa kusina habang nagluluto siya ng merienda. Ang bawat sulok ng mansyon ay naging saksi sa aming pagtataksil. Pero sa bawat ligaya na nararamdaman ko, may kaakibat itong takot. Takot na baka biglang bumukas ang gate, baka biglang umuwi si Tito Valerius, o baka mahalata kami ng mga kapitbahay sa tahimik na subdivision na yon. Hanggang sa isang hapon, may dumating na package para kay Tito Valerius. Dahil wala si Tita Lysandra, ako ang tumanggap. Isang envelope yun mula sa isang private investigation firm. Hindi ko dapat bubuksan, pero dahil sa kaba at kuryosidad, sinilip ko ang laman. Ang bumungad sa akin ay mga litrato, pero hindi litrato naming dalawa ni Tita Lysandra, kundi litrato ni Tito Valerius sa Singapore, kasama ang isang batang babae na mukhang hindi rin nalalayo sa edad ko. Napaupo ako sa sofa. Kaya pala laging wala si Tito. Kaya pala parang wala siyang pakialam kung maiwan si Tita Lysandra ng matagal. Pareho lang pala silang may itinatago. Pero ang mas nakakagimbal ay ang huling papel sa envelope. Isang report na nagsasabing matagal na palang alam ni Tito Valerius na may bisita si Tita Lysandra sa bahay. Pero hinahayaan niya lang ito para magkaroon din siya ng lisensya na gawin ang gusto niya sa labas ng bansa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Kami ba ay nagmamahalan o bawat isa sa amin ay ginagamit lang ang isa't isa para takpan ng mga butas sa aming mga pagkatao? Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Tita Lysandra. Bakas ang pagod sa kanyang mukha mula sa pagsha-shopping. Nakita niya ang hawak kong envelope. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay biglang nagbago. Naging blanko ito at malamig. Nabasa mo na pala. Ang tanging sinabi niya habang inilalapag ang kanyang mga paper bags. Tita, alam ba ni Tito? Alam niya ba ang tungkol sa atin? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Lumapit siya sa akin, kinuha ang envelope at itinapon ito sa trash bin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking mukha. Sa mundong ito, Zephyrin, lahat tayo ay may kanya-kanyang sikreto. Ang mahalaga ay kung sino ang kasama mo habang itinatago ang mga yon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kilabot na hindi ko pa naramdaman noon. Sino ba talaga itong babaeng nasa harap ko? Isang biktima ng asawang nangangaliwa o isang mapanlarong babae na alam ang bawat galaw sa loob ng kanyang sariling laro? Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Ang gabi kung kailan ang lahat ng ilusyon ko tungkol sa pamilya, katapatan at pag-ibig ay gumuho sa harap ng aking mga mata. Nanatili akong tulala habang pinagmamasdan si Tita Lysandra na tila baliwala lang na itapon ang ebidensya ng pagtataksil ng kanyang asawa. Doon ko napagtanto na sa loob ng mansyong ito, sa New Manila, wala kaming pinagkaiba sa mga aninong nagtataguan sa bawat sulok. Isang linggo ang lumipas at hindi inaasahang bumalik si Tito Valerius. Walang pasabi, walang pasaring. Dumating siya isang hating gabi habang ako ay nasa loob ng kwarto ni Tita Lysandra. Narinig namin ang pagbukas ng gate at ang tunog ng gulong ng sasakyan sa driveway. Agad akong napatayo. Ang kaba sa aking dibdib ay tila sasabog na. Pero laking gulat ko nang makita kong nanatiling kalmado si Tita Lysandra. Dahan-dahan siyang nagsuot ng kanyang robe, tumingin sa salamin at lumingon sa akin nang may malamig na ngiti. Stay here, Zephyrin. Don't go out until I tell you to. Bulong niya bago siya lumabas ng kwarto. Nakikinig ako sa bawat yabag sa labas. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba.
Ang palitan ng bati ni Tito Valerius at Tita Lysandra. Akala ko ay pinigilan niya ako sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay. Huwag kang hihingi ng tawad sa isang bagay na kapwa nating pinakinabangan. Nagpapadala ako ng pera, pinag-aaral kita, at sa kapalit niyon, binibigyan mo ng atensyon ng asawa ko para hindi niya ako gambalain sa buhay ko sa ibang bansa. It's a transaction, iho. A very quiet, very efficient transaction. Doon ko naramdaman ang pinakamabigat na uri ng dumi sa aking pagkatao. Hindi lang pala ako nakiapid. Ginamit pala ako bilang isang kasangkapan sa isang sirang pagsasama. Ang bawat gabi ng pagnanasa namin ni Tita Lysandra ay bahagi lang pala ng isang kasunduang hindi ko alam na kasali ako. Hindi ko na hinintay na matapos ang gabing yon. Habang natutulog sila sa kani-kanilang mga kwarto o baka magkasama, hindi ko na alam. Inimpake ko ang lahat ng gamit ko. Iniwan ko ang susi ng mansyon sa ibabaw ng dining table, kasama ang lahat ng perang ibinigay ni Tito Valerius para sa tuition ko. Naglakad ako palabas ng subdivision sa gitna ng madaling araw. Ang hangin ng Quezon City ay malamig. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko natapos ang kurso ko sa tulong nila. Nagtrabaho ako bilang construction worker sa umaga at nag-aral sa gabi sa isang pampublikong unibersidad. Mahirap, matagal, at nakakapagod. Pero bawat sentimong kinikita ko ay hindi galing sa bawal na haplos o sa isang maruming transaksyon. Minsan, kapag napapadaan ako sa New Manila, tinitignan ko ang mansyong yon mula sa malayo. Maganda pa rin, tahimik at marangya. Pero alam ko na sa loob niyon, may 2 taong nabubuhay sa kasinungalingan habang ang kanilang mga anino ay patuloy na naghahanap ng init na hindi nila kailanman matatagpuan sa isa't isa. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento. Iyan ang naging karanasan ni Zephyrin, isang kwento ng pagkaligaw, ng tukso, at sa huli, ng pagpili sa tamang landas kahit gaano pa ito kahirap. Ang bawal na haplos ay maaaring matamis sa simula, ngunit palagi itong nagiiwan ng mapait na lasa sa huli. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating mga kwento. Sana ay may napulot kayong aral sa gabing ito. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit at makabuluhang mga kwento. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa ating mga uploads. Muli, ako ang inyong lingkod, si Ate J. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, manatiling mapagmatyag, manatiling tapat, at higit sa lahat, ingatan ang inyong mga puso. Magandang araw sa inyong lahat.